Ang kasaysayan ng sistemang pangkatarungan sa Pilipinas ay muling nabago noong 5 ng Pebrero ng taong 1999 nang isagawa ang kauna-unahang parusang kamatayan sa pamamagitan ng nakalalasong iniksyon pagkaraan ng 23 taon. Ang pangunahing tauhan sa kontrobersyal na kaganapang ito ay ang nahatulan ng pinal na parusa na si Leo Pilo Echegaray, isang karpintero at pintor na napatunayan nagkasala sa krimeng panggagahasa sa kanyang 10 taong gulang na ampon. Sa gitna ng matinding ingay ng publiko, galit ng mga mamamayan at sigaw para sa katarungan, umiral ang isang hindi inaasahang kwento ng pag-ibig sa loob ng pader ng piitan na naging paksa ng masusing pagsubaybay ng media. Ang kwentong ito ay umiikot sa katauhan ni Zenaida Javier, ang babaeng pumili na ibigay ang kanyang katapatan at pakasalan sa lalaking nakatakda ng harapin ang kamatayan sa harap ng batas. Ang kanyang naging desisyon ay nag-iwan ng maraming katanungan sa isipan ng publiko hinggil sa kanyang personal na pinagmulan, sa lalim ng kanyang motibasyon at sa naging kapalaran niya matapos mawala ang usapin sa sentro ng pansin ng bansa. Si Zenaida Javier nagmula sa isang payak na pamilya at lumaki sa lungsod ng Quezon, partikular sa isang maliit na komunidad na malapit sa lugar kung saan din nagtatrabaho at naninirahan noon si Leo Echegaray. Bago ang kanyang pakikisangkot sa pambansang usapin, siya ay namumuhay ng tahimik at malayo sa anumang pansin ng publiko bilang isang ordinaryong mamamayan na naghahanap buhay upang maitaguyod ang sarili. Ang kanyang pamilya at ang mga malapit na kamag-anak ay naninirahan din sa Maynila, kaya naman pamilyar siya sa hirap at hamon ng pamumuhay sa lungsod bago pa man nagbago ang kanyang kapalaran dahil sa pagkakakulong ng kanyang lalaking inibig. Ang pagkakakilala ni Zenaida Javier at Leo Echegaray nagsimula sa pamamagitan ng isang karaniwang pag-uugnayan sa kanilang lumang pamayanan sa Quezon City bago pa man tuluyang maaresto at mahatulan ng huli noong taong 1994. Bagamat magkakilala na sila sa labas ng piitan bilang magkapitbahay at magkaibigan, ang kanilang mas malalim na ugnayan ay nagsimulang mabuo at mamulaklak ng seryoso noong nakapait na ang lalaki sa New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Nagsimula ito sa regular na pagbisita ni Zenaida sa loob ng pambansang bilangguan upang maghatid ng moral na suporta, pagkain at mga pangunahing pangailangan para sa kaibigang nakaharap sa pinakamabigat na parusa ng batas. Sa bawat pagbisitang nagaganap sa loob ng piitan, unti-unting lumalim ang kanilang pag-uusap at komunikasyon na nagbunga ng isang malalim na damdamin sa kabila ng madilim na kapalaran na naghihintay kay Leo Echegaray. Ang pag-ibig na ito ay binuo sa loob ng mahigpit na seguridad, mga rehas at sa ilalim ng patuloy na pagbabantay ng mga gwardya ng bilangguan. Ang kanilang pag-ibigan sa loob ng pambansang piitan ay patuloy na tumibay sa kabila ng matinding pagtuligsa ng lipunan at ng iba't ibang grupo na humihingi ng agarang pagbitay sa may sala. Sa kabila ng katotohanan, si Leo Echegaray ay may isang pinal na hatol ng kamatayan ng kinakaharap. Ipinaglaban ni Zenaida ang kanyang nararamdaman at nanalig na ang lalaki ay may mabuti pang katauhan sa kabila ng hatol ng korte. Ang desisyong magpakasal ay nagmula sa kanilang magkasamang pagnanais na pagtibayin ng kanilang ugnayan sa harap ng Diyos bago pa man isakatuparan ng hatol na nakalalasong iniksyon. Noong 22 ng Desyembre noong taong 1998, opisyal na nag-isang dibdib ang dalawa sa loob mismo ng National Penitentiary sa Muntinlupa sa pamamagitan ng isang simple ngunit emosyonal na seremonya ng kasal. Ang kasalang ito ay dinaluhan ng ilang piling mga kamag-anak, mga abogado mula sa Free Legal Assistance Group at mga kinatawan ng simbahang Katoliko na sumusuporta sa kampanya laban sa parusang kamatayan. Ang mismong araw ng kanilang kasal noong huling bahagi ng taong 1998 ay naging isang malaking kaganapan para sa mga mamamahayag na nag-aabang sa labas ng gusali ng piitan. Suot ang isang simpleng puting kasuotan. Hinarap ni Zenaida Javier ang altar sa loob ng kapilya ng bilangguan upang sabihin ang kanyang sumpa ng katapatan kay Leo Echegaray. Walang marangyang handaan o mahabang selebrasyon ang naganap matapos ang seremonya, kundi isang maikling oras lamang ng pagsasama na pinayagan ng pamunuan ng Bureau of Corrections. Sa mga larawang na ilalabas ng media noong panahong iyon, makikita ang magkahalong lungkot at determinasyon sa mga mukha ng bagong kasal habang hawak ang isang Biblia. Ang kasalang ito ay binatikos ng marami sa publiko na nagakalang ito ay isang taktika lamang upang maantala ang pagbitay. Ngunit nanindigan si Zenaida na ito ay tunay na pagpapakita ng pagmamahal. Sa mga huling araw bago ang tinakdang pagbitay noong 5 ng Pebrero ng taong 1999, ang kanilang mga pagkikita at pag-uusap ay napuno ng labis na pighati at huling mga habilin. Ang kanilang huling pagkikita sa loob ng death row cell ay naganap sa ilalim ng mahigpit na regulasyon kung saan pinahintulutan lamang sila mag-usap sa loob ng limitadong oras habang binabantayan ng mga otoridad. Sa kanilang huling pag-uusap, humingi si Leo Echegaray ng tawad sa lahat ng pasakit na naidulot ng kanyang sitwasyon kay Zenaida at nag-iwan ng isang recorded na mensahe ng pag-ibig at pagmamahalan para sa kanyang asawa. Si Zenaida naman ay nanatiling umiiyak sa kanyang tabi. Nangangako na hindi siya bibitiw sa kanyang pinaglalaban at patuloy na ipagtatanggol ang alaala ng kanyang asawa.
Bago tuluyang dalhin si Leo Echegaray sa silid ng batayan, nagmakaawa pa ito sa mga opisyal na payagang hawakan ng kamay ng kanyang asawa habang isinasagawang iniksyon. Ngunit ito'y tinanggihan dahil sa umiiral na protocol ng bilangguan. Matapos isagawa ang pagbiti sa pamamagitan ng lethal injection, hinarap ni Zenaida Javier ang mga mikropono ng media na may kasamang matinding galit at panunumbat sa sistemang pangkatarungan ng bansa. Sa kanyang mga naging panayam sa mga pangunahing istasyon ng radyo at telebisyon tulad ng DZBB, mariing pinuna ni Zenaida ang anyay hindi patas na pagtrato ng publiko at ng media sa kanyang asawa. Iginit niya sa kanyang mga pahayag na walang sapat na pagkakataon ng mahihirap na tulad nila upang makakuha ng hustisya sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang kanyang mga emosyonal na pahayag ay naging huling opisyal na tinig ng pamilya Echegaray na bumatikos sa pamahalaan at sa mga tagataguyod ng parusang kamatayan. Ang mga panayam na ito ay nagpakita ng isang babaeng lubos na nasaktan ngunit nanatiling palaban sa harap ng kamera bago siya tuluyang magpasya na lumayo sa mata ng publiko. Ang pagbiti kay Leo Echegaray ay nabalot din ng matinding drama at kalituhan na may kaugnayan sa huling tawag mula sa Malacanang Palace na pinamumunuan noon ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Noong hapon ni 5 ng Pebrero ng taong 1999, nagbago ang isip ng Pangulo at nagpasya itong magbaba ng utos para sa isang pansamantalang suspensyon ng pagbitay upang bigyang daan ang pagsusuri ng Kongreso. Gayunpaman, ang huling tawag sa telepono mula sa tanggapan ng Pangulo patungo sa piitan ng Muntinlupa ay huli na makarating sa opisyal na linya ng National Penitentiary. Ayon sa mga ulat, sinubukan mang tawagan ng Malacanang pasilidad. Abala ang linya ng telepono o kaya naman ay nagkaroon ng seryosong aberya sa komunikasyon sa mismo mga sandaling ipinapasok na ang kemikal sa katawan ng bilanggo. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng labis na kapaitan kay Zenaida Javier dahil naniniwala siya na kung naging maayos lamang ang komunikasyon ay buhay pa sana ang kanyang asawa sa mga sandaling iyon. Pagkalipas ng mahabang panahon mula na maganap ang makasaysayang pagbitay na iyon, si Zenaida Javier ay tuluyan ng pumili ng isang pribadong buhay at umiwas na sa anumang ingay ng media at lipunan. Ang pinakahuling seryosong balita at impormasyon hinggil sa kanya ay nagpapakita na pinili niyang baguhin ang kanyang pagkakakilanlan at lumipat ng tirahan upang makapagsimula muli ng isang tahimik na pamumuhay. Kasalukuyan siyang naninirahan sa isang hindi sinawalat na lalawigan sa labas ng Kalakhang, Maynila, malayo sa mga alaala ng piitan at ng kontrobersyang sumira sa kanyang pribadong katauhan noon. Wala na siyang anumang koneksyon sa mga pampublikong aktibidad o mga samahang may kaugnayan sa pagtatanggol sa mga kriminal, at ang kanyang araw-araw na pinagkakaabalahan ay nakatuon na lamang sa kanyang sarili at maliit na negosyo. Ang kanyang pagkawala sa sirkulasyon ng balita ay isang sinadyang hakbang upang maprotektahan ang kanyang natitirang pribadong espasyo laban sa mapanuring mata ng lipunan. Sa kabilang banda, ang biktima sa likod ng kasong ito na si Rodessa Echegaray, na mas kilala ng publiko sa bansag na Baby Echegaray, ay nagpatuloy din sa kanyang sariling buhay matapos makuha ang hinahangad na katarungan. Noong taong 2006, lumabas pa sa isang maikling pahayag si Baby Echegaray upang magbabala laban sa lumalalang kriminalidad sa bansa matapos tuluyang bawi ng batas ng parusang kamatayan sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang panahong iyon, sa tulong ng mga pribadong grupo, pamahalaan at ng mga tagapagtanggol ng karapatan ng mga bata, si Baby binigyan din ng bagong pagkakakilanlan at proteksyon upang makaiwas sa patuloy na pag-uusisa ng mga tao. Sa kasalukuyan, siya ay may sarili na ring pamilya at naninirahan ng tahimik sa isang ligtas na lokasyon, malayo sa trauma ng kanyang kabataan at sa madilim na kwento ng kanyang nakaraan. Ang naging takbo ng buhay ni Zenaida Javier at ng lahat ng taong nasangkot sa kaso ni Leo Echegaray ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa kasaysayan ng batas at lipunang Pilipino. Ang kwento ng isang asawang nagpakasal sa ilalim ng anino ng bitayan ay nagpakita ng kakaibang mukha ng katapatan at sakripisyo, gaano man ito ka-questionable sa mata ng karamihan. Sa paglipas ng mga dekada, ang ingay ng mga protesta, ang bigat ng parusa at ang pagkakamali sa komunikasyon ng pamahalaan ay naging bahagi na lamang ng mga pahina ng kasaysayan. Ang katahimikang tinatamasa ngayon ni Zenaida Javier sa kanyang pribadong pamumuhay ay patunay na ang bawat tao, matapos ang isang matinding unos ng kontrobersya, ay may karapatang maghanap ng isang kapayapaan. Ang karanasang ito ay patuloy na magsisilbing paalala sa bansa hinggil sa komplikadong ugnayan ng pag-ibig, hustisya at ng buhay ng tao sa ilalim ng kapangyarihan ng batas.